ika-29 na Oktubre, nasa mahigit 83.5 bilyong piso na ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 13.9 milyon na mga pamilyang benepisyaryo. Ito po ang pinakahuling ulat hinggil sa implementasyon ng programa. Maraming salamat po, Secretary. Sige po ulat. Ngayon naman po ay sagutin natin ang ilan sa mga katanungan hinggil na rin po sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Secretary, kumusta daw po ang pagtulong ng DSWD sa mga nasalanta ng bagyong Kita? At ano po ang ginagawang paghahanda ng ahensya para naman po sa banta ng bagyong tatawaging Ron? Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ating ginagawang pag-alalay sa ating mga lokal na pamahalaan upang matugunan nila ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan na naapektuhan ng bagyong Quinta. Ayon sa aming pinakahuling ulat, mayroong mahigit 110,000 na pamilya o humigit kumulang 500,000 na katao mula sa 2,200 na mga barangay sa Rehiyon 3, 4A o Calabarzon, 4B o Mimaropa, Rehiyon 6, 7 at 8 ang apektado ni Quinta. Ang DSWD ay nakapag-abot na ng tulong sa mga na nagkakahalaga ng mahigit 860,000 sa mga apektadong pamilya. Malaking bahagi ng tulong na ito ang naiparating na natin sa mga apektadong pamilya sa rehiyon ng Calabarzon at Rehiyon 7 o ng Gitnang Kabisayaan. Ang DSWD Field Office Calabarzon ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Provincial Action Teams at mga Provincial Quick Response Team sa rehiyon, kaugnay ng paghahatid ng DSWD ng mga family food packs o FFPs at sa pagtatala o pagsusuri ng mga nasirang kabahayan. Inaalalayan din ng Field Office ang mga lokal na pamahalaan sa pagmamonitor ng mga evacuation centers upang masiguro na maayos at ligtas ang mga ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ayon pa rin sa aming report, mayroong 7,280 na pamilya o 27,550 katao ang kasalukuyang nasa 279 evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Samantala, ang DSWD Field Office Mimaropa naman ay nagsasagawa rin ng pagtatala o pagsusuri ng mga nasirang kabahayan sa rehiyon. Patuloy nito sa pamahagi ng mga tulong sa mga apektadong lokal na pamahalaan at sa pagmamonitor ng mga apektadong pamilya na nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa rehiyon. Sa rehiyon ng Bicol, ang DSWD Field Office 5 ay pinoproseso ang pagpapadala ng 5,000 food packs sa mga lokal na pamahalaan na apektado ni Quinta upang may pamahagi sa mga residente sa nasabing rehiyon. Ang DSWD Field Office 7 naman ay nagpapadala ng mga food packs sa mga apektadong lugar sa rehiyon sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental at sa Provincial Social Welfare Development
Office. Ang Field Office ng Kagawaran ng Eastern Visayas ay nag-preposition o naglagay na ng family food pack sa Samar Island upang mabilis itong may pamahagi sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Patuloy din itong minomonitor ang mga pamilyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Ang DSWD, mga field offices nito, at ang National Resource Operation Center ay mayroong nakahandang stockpiles at standby funds na nagkakahalaga ng higit sa 898 million pesos. Hingin naman sa inaasahang sama ng panahon na tatawaging ROLI, pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, naka-alerto at naghahanda ang Kagawaran at ang mga field offices nito sa mga lugar na maaring daanan ng bagyo. Ang DSWD ay nakahandang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan upang madagdagan ang kanilang inventaryo ng mga family food packs at non-food items at tulungan silang tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong naiulat. Napakahalaga po ito, lalo tayo nga po ay may mga kinasarap ng mga kayo. Pangalawang katanungan po, Secretary, ano daw po ang reaksyon ng ating departamento ngayong naaprobahan na ang General Appropriations Bill o ang panukalang 4.5 trillion na pambansang budget para sa susunod na taon sa level po ng Kongreso? Ang DSWD ay nagagalak na naipasa na ng ating mga mahuhusay at butihing mga kongresista ang panukalang 2021 budget. Ang ating hangad ay agad din itong maprubahan sa level ng ating Senado. Ang panukalang budget ay sinasalamin ng pangako ng gobyerno na higit pa na mapalakas ang pagtugon ng sa kasalukuyang pandemya at pasiglahin ang ekonomiya upang makabawi ito mula sa epekto ng pandemya. Sa ilalim rin ng panukalang budget, patuloy na may papatupad ng DSWD ang iba't ibang mga programa nito para sa mga vulnerableng sektor ng lipunan, katulad ng assistance to individuals in crisis situation, augmentation of food and non-food items, for peace, sustainable livelihood program, Kalay Seeds, social pension for indigent senior citizens, at supplementary feeding program upang makatulong sa pagbangon mula sa epekto ng COVID-19. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong naging kasagutan. Susunod po na tanong, ano ang reaksyon ng DSWD tungkol naman po sa panawagang lumikha ng mga patakaran upang ang mga senior citizens at ang mga persons with disabilities ay siguradong makakuha ng kanila pong mga discounts kahit po sa kanilang mga online transactions? Ang mga senior citizens at persons with disability bilang kasapi ng mga vulnerable sektor ng ating lipunan ay entitled sa mga discounts base sa ating mga kasalukuyang umiiral na batas. Para sa mga senior citizens, mayroong Republic Act number 9994 na tinatawag din na Expanded Senior Citizens Act of 2010 o ang Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Special Privileges and for other purposes na nagbibigay ng karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa ating mga senior citizens. Samantala, ang Republic Act number 10754 o Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability ay nagbibigay karagdagang benepisyo sa taong may kapansanan tulad ng exemption sa value-added tax at 20% discount
para sa mga goods at services tulad ng gamot, medical at dental services, discount sa restaurants, sinehan, pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, at 5% discount sa mga basic necessities at prime commodities. Nais pong ipabatid ng aming ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga concerned offices, kagaya ng National Council on Disability Affairs at National Commission of Senior Citizens at iba pang mga implementing agencies upang masiguro na maayos na may papatupad ang mga batas na ito. Gayun din, nakikipag-ugnayan ang aming ahensya sa mga iba't ibang agencies ng pamahalaan tulad ng Department of Trade and Industry para sa pagbuo ng polisiya na gagabay sa pagpapatupad ng naturang patakaran ukol sa online purchases sa ating mga senior citizens at PWDs. Ito ay upang masiguro na hindi maabuso ang mga pribilehiyo para sa ating mga senior citizens at PWDs. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong nabanggit. Ito po ay pagpapatotoo na ang DSWD ay isinasaalang-alang ang kapakanan po at ang mga karapatan ng ating mga vulnerable sektor ng lipunan, kagaya nga po ng ating mga senior citizens at persons with disabilities. Maraming salamat po muli, Secretary, sa inyo pong pagpapaliwanag. Mayroon ho ba kayong mga panghuling mensahe? Director Irene, gusto kong magpasalamat sa patuloy na suporta at pagtitiwala na ibinibigay ng ating mga kababayan sa DSWD. Nananatili pong committed ang kagawaran kasama ang ating mga kawani sa maayos at maagap na pagpapatupad ng mga programa at serbisyong tumutulong sa ating mga kababayan. Batid po ng DSWD na kritikal ang papel na ginagampanan natin upang masiguro na makabangon muli ang ating mga kababayang apektado ng pandemya. Kaya naman, asahan po ninyong patuloy kaming aalalay sa inyo hanggang sa tuluyan tayong makatayo mula sa krisis ng ating nararanasan. Patuloy po kaming nagpapaalala na sundin ang ating mga health at safety protocols na BIDA, solusyon sa COVID-19. Bawal walang mask, isanitize ang kamay at iwas hawak sa mga bagay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Muli, maraming salamat at manatili tayong ligtas. Maraming salamat po muli, Secretary Rolly. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat sa PCOO, RTVM, PTV4 at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng aming virtual presser ngayong araw na ito. Ako po si Irene Dumlao. Magandang hapon po sa ating lahat.